Muli po, magandang araw, mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Napakabilis lang po ng panahon. Tayo po ngayon na sa ikasyam ng topic sa ating pong quarter. May pamagat po itong mga tagapagmana ng pangako, mga bilanggo ng pag-asa. Atin po munang babatiin ang mga pangalang ito. Si Rix Lopez, Alan Perez, Christian Edison Marte, Tess Hora, Alwin Bautista, Victor Abelidas, Helen Peña Mora, Myrna Medina, Felisa Labrador o Labador, Cayetano Milka, Nisitas Estubo, Aida Almasco, Fran Sosa, Lea Santos, Aichel, Maria Bacan, Mayan Avellaneda, Felix Moril Jr., Ryan Collado, Normelinda Baguhin, Grace Malit, Emilia Villanueva, Angelica Ramos, Marilu Soco, Manalo Joselito, Eric Reyes, Alvin Pacardo, Sheila de los Reyes, Celia Puson, Emelita Lura, Eden Misa, Margie Bandol, Olay Ontanar, Annie Merculio, Norma Medina, Eden Paradise, Moises Albuera, Marlon Magsayo, Rowena Elcano, Maria Cecilia, Noel Bombeo, Florenda Custodio, Emilio de la Cruz Jr., Mias Agapay, Mary Jane Tornilla, Carmen de la Merced, Sheld Tim, Edward Nigma, Siria Bardago, Lucia Ocampo, Leonardo Padriquela, Conching Bukad, Maylin Villajuan, Lozero Soblatin, Josephine Porras, and Manuel Valdesco. Nais din po naming iparating sa pamamagitan po ng programang ito ang aming pong pakikiramay sa pamilya po o sa kapatid ng isa sa mga naging dahilan kung bakit po na-establish ang programang ito. Kapatid po ni Ma'am Malu Bokjemski, ang kanya pong kapatid na si Manuel Dichoso ay pumanaw na. Sila po ay malapit sa aming puso. Kami po ay nagpaparating ng aming pakikiramay. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, minamahal na Panginoon, minamahal na Diyos. Kami po ay muling nagbibigay papuri sa inyong banal na pangalan. Salamat po muli sa pagkakataong ito na aming mapag-aralan, mapag-usapan ang inyong banal na salita. Buksan po nawa ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ito po ay lalo naming maunawaan. At kami po ay humihingi din ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. At kami rin po ay humihingi ng patnubay ng Holy Spirit. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa Zacarias 9:12. Bumalik kayo sa inyong muog, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon ipinahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa. Kung ating pag-aaralan ang Josue 21 at patuloy, ating makikita ang pagkakaloob ng teritoryo sa bawat angkan ng Israel na kung ating titingnan ay para bagang walang saysay na natala. Subalit ito ay naglalaman ng mahalagang theological implication sa ating kapanahunan. Ang lupain ay ibinigay na ng Panginoon, subalit ang bayan ay may tungkuling dapat gampanan upang ito ay tuluyang kanilang ariin. Ang wika ng Panginoon, inyo nang pasukin at ariin. Titingnan natin ngayon ang mga mahalagang aral na theological sa mga karanasang ito. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan at pag-aaralan sa araw na ito. Number 1, anong aral ang nais ituro sa atin ng halaman ng Eden at ng Kanaan? Number 2, papaano maaaring ariin ang lupang pangako ng Diyos? Number 3, ano naman ang napakahalagang aral ang itinuturo ng Josue 13:1-7?
Number 4, ano naman ang itinuturo sa atin ng Sabat, ng lupain at ng Jubileo? Number 5, ano ang dakilang pag-asa na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan? Balik po tayo sa question number 1, anong aral ang nais ituro sa atin ng halamanan ng Eden at ng Kanaan? Alright, magandang araw po sa inyo lahat at Merry Christmas in advance. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Titingnan po natin ang sinasabi sa Genesis 2:15, pagkatapos ay Genesis 3:17 hanggang 24, pagkatapos ay 13, 14 at 15. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon? At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon ay sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat, itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Alright, tingnan pa rin po natin dyan sa Kapitulo 13, talatang 14 at 15. Ano ang sinasabi? At sinabi ng Panginoon kay Abram pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagahan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kanluran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. So, una po, ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay ilagay sa pinakamabuti. Nang likhain niya ang sanglibutan, ginawa niya itong napakaganda at naglagay pa siya ng isang halamanan na natatangi talagang napakaganda. At doon niya nais na tumahan ang tao. Matapos ng tao ay magkasala, siya ay itinaboy mula roon, datapwat mayroong isang pangako. Lalo na pagdating kay Abraham, ang pangako, ibibigay ko sa iyo ang lupain ito na binubukalan ng pulot at ng gatas. Ibig sabihin, God wants the best for His people. And number 2, God is the owner. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay ng buong lupain. Kaya marapat na ang tao ay sumunod sa kanyang patakaran sapagkat ang ibig ng Panginoon ay pawang kabutihan lamang para sa kanyang bayan. At ito po ay hindi mangyayari kung hindi susundin yung kanyang mga alituntunin. Hindi maaari na magkaroon tayo ng kagalakan, ng kasiyahan, ng tagumpay, kapayapaan, malibang sundin natin ang bawat tuntunin na ipinagkakaloob ng Panginoon. No matter how good is the land, kung ang kasalanan ay magpapatuloy, hindi kapayapaan, hindi pagpapala, kundi magiging isang sumpa. Kaya nga itinaboy ng Panginoon
ang si Adan at si Eva mula sa halamanan ng Eden sapagkat sila'y nagkasala at mula nang pumasok ang kasalanan, alam ng Panginoon ang kanilang naging kahinaan. Kinailangan na sila ay damtan at ito ay kinakailangan na tayo ay damtan ng damit ng katuwiran ng kordero ng Diyos. So napakahalaga po. Ang ibig ng Panginoon, the best para sa bawat isa sa atin. But that best will never happen unless sundin natin ang lahat ng kanyang mga palatuntunan. Okay, at ngayon po sa ating pangalawang katanungan, papaano maaaring ariin ang lupang pangako ng Diyos? Alright, tingnan po natin dyan sa Exodus 3:8. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo upang sila isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain yaon, sa isang lupain binubukala ng gatas at pulot sa dako ng Kanineo at ng Hiteo, at ng Amoreo at ng Periseo at ng Hibeo at ng Jebuseo. Ayan, tingnan pa po natin sa Leviticus 20:22. Ingatan nga ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan at inyong isasagawa upang huwag kayong iluwa ng lupain na aking pinagdalan sa inyo na inyong tatahanan. Kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Deuteronomio 4:1, pagkatapos 25 at 26, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Ang lupain ay aking ibibigay. Maliwanag po. Subalit ang wika ng Panginoon, sundin ninyo ang aking mga alituntunin at marapat kikilalanin ang tunay na may-ari. Ano po? Pagkatatandaan po natin na kagaya na nabanggit ko, ang ibig ng Panginoon, the best para sa kanyang bayan. And that best will only happen if kung tayo ay mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, kikilalanin natin na siya ang tunay na may-ari. Alam po ninyo kapag inisip natin na yung lupain ibinigay na sa atin na, hindi po, pinagkatiwala lang sa atin. Yung sinabing ibinibigay ko sa inyo ay bilang katiwala, subalit siya pa rin ang nananatiling may-ari na marapat na kilalanin ng bawat isa na kanyang mga lingkod. Kaya nga, kinakailangan sila'y maging tapat sa Panginoon. Otherwise, ang wika ng Panginoon, kayo'y iluluwa. Yung mga Kananeo, binigyan ng Panginoon ng sapat na pagkakataon, 400 years, upang kanilang itama ang kanilang mga gawa. Datapwat sila'y nabigo na itama yung kanilang gawa, kaya sila ay pinaalis. At gayon din sa bayan ng Diyos, ang Israel. Ngayon, sila ay tatahan doon, ibinibigay sa kanila, subalit tatandaan, ang Diyos ang may-ari at dapat ang loyalty ay sa Kanya, hindi sa kung kanino paman. Sa ating pangtatlong katanungan, ano naman ang napakahalagang aral ang itinuturo ng Josue 13:1-7? Ayan, titingnan po natin ito po ay kinakailangan maging maliwanag na maliwanag sa bawat isa sa atin. Si Josue nga'y matanda at puspos ng mga taon at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at puspos ng mga taon at may nalalabi pang totoong maraming lupain na aariin. Ito ang lupain na nalalabi pa at ang lahat na lupain ng mga Pilisteo at ang lahat ng Gesereo mula sa Sihor na nasa tapat ng Ehipto hanggang sa hangganan ng Akaron na dakong hilagaan na nabilang sa mga Kanineo. Ang 5 pangulo ng mga Pilisteo, ang mga Gazeo, ang mga Asododeo, ang mga Askaloneo, ang mga Giteo, ang mga Akaroneo, gayon din ang mga Hebeo. Sa dakong timugan
ang lahat na lupain ng mga Kanineo at ang Mehara na nauukol sa mga Sidonyo hanggang sa Apek na hangganan ng mga Amoreo at ang lupain ng mga Hebalita at ang buong Libano sa dakong sinisikatan ng araw mula sa Baal-Gad sa ibaba ng bundok Hermon hanggang sa pasukan sa Hamat, ang lahat ng tagalupaing Maburol mula sa Libano hanggang sa Mesrepot na Maim, sa makatuwid bagay lahat ng mga Sidonyo, sila'y aking itataboy mula sa harap ng mga anak ni Israel. Iyo lamang bahaginin sa Israel na pinakamana gaya ng inutos ko sa iyo. Iyo ngang bahaginin ang lupang ito na pinakamana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ni Manases. Ayan. So, dito po makita po ninyo, no, na ang wika ng Panginoon, ibibigay ko na sa inyo. Iyo lamang itong hati-hatiin na sa buong bayan. So, dito po ay ibig sabihin, ariin nyo na. Possess it. Pagkatapos, hati-hatiin nyo na. Ibig sabihin, kinakailangan ng bago pa man sila pumasok, ay kinakailangan na ginagawa na nila na para bagang sila na talaga yung mayari. Ito po ay nahalintulad sa sinasabi sa 1 Juan, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 10. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi rito, ha? Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos at tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat sila'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay may mga anak ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala, sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, maliwanag po. Katulad sa ating kapanahunan, ang wika, kayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Sapagkat kayo ay mga anak na ng Diyos, mamuhay kayo bilang anak ng Diyos. Dapat hindi na yung ginagawa ng kaaway ng Diyos ang ating ginagawa. Ganon din po sa mga Israelita. Bagamat hindi pa nila napapasok ang wika ng Panginoon, hati-hatiin muna. And occupy it. Bawat tribo ay gagawa upang i-occupy yung lupain na ibinigay na sa kanila. Aariin na nila. Tayo naman, tayo'y nananampalataya na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. So aariin na natin na tayo'y anak ng Diyos. Mamumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na sumusunod sa lahat ng kanyang mga kautusan. Tatandaan, ang paglabag sa kautusan ay ugali ng dyablo. At ito ay namana ng kanyang mga anak. Ang wika ni Pablo, dati-rati tayo ay gayon. Datapwat ngayon tayo'y nilinis na
tayo'y pinakang banal na, so tayo ay mamumuhay na ng ayon sa prinsipyo ng kalangitan, hindi na ayon sa prinsipyo ng kaaway. Ang ibig sabihin, isa sa kabuhayan na natin yung pagiging anak ng Diyos. Aariin na natin na tayo ay mga anak na ng Diyos, bagamat hindi pa nakikita. Okay, at sa ating pong pang-apat na katanungan, ano naman ang itinuturo sa atin ng Sabat, ng lupain at ng Jubileo? Ayan, ito po ay napakahalaga. Tingnan po natin sa Kapitulo 25 ng Leviticus, talatang 1 hanggang 13, ano po ang sinasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, ay mangili ng isang Sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang bunga ng mga yan. Datapot sa 7 taon ay magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain. Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapon ay huwag mong titipunin. Magiging taong takdang kapahingahan sa lupain. At ang bunga sa Sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo at sa inyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan at sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa iyo. At sa iyong mga baka sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ng lahat ng bunga ng mga yan, at bibilang ka ng 7 Sabat ng taon. Makapitong-pitong taon ay magiging sa iyong mga araw ng 7 Sabat ng mga taon. Sa makatuwid bagay, 49 na taon. Kung magkagawi, mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog na sa 10 araw ng 7 buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingili ninyo ang 50 taon, at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng Jubileo sa inyo. At bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari, at bawat isa ay babalik sa kanyang sambahayan. Magiging kapistahan ng Jubileo nga sa inyo ay 50 taon. Huwag ninyong hahasikan ni aanihin ang tumutubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapon, sapagkat kapistahan ng Jubileo magiging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng Jubileo ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. So, dito po, makikita po ninyo kung gaano kalaki ang concern ng Panginoon na manatili ang lupain na maayos at mataba. So, mayroong 1 taon sa loob ng 7 taon, yung ikapito ay magiging pinakasabat sa lupain. Hindi ito bubungkalin, hindi ito tataniman, hayaan lang kung ano man ang tumubo roon, sapagkat ang ibig ng Panginoon makapagpahinga yung lupa. Sa halip na tayo ay mag-isip ng mga fertilizer na kagaya ng ginagawa natin ngayon, ang ibig sana ng Panginoon, wala tayong ginagasto. At hindi nasisira yung lupain sa dahilan sa paglagay ng mga chemicals na pampataba. Alam po ninyo, ang ating lupain ngayon ay marami na ang diferensya dahilan sa pag-imbento ng mga synthetic na mga pataba. Nung una, napakaganda. Subalit habang tumatagal, nakikita na nasisira ang lupa. Yun sana ang ibig ng Panginoon. Huwag masira kailanman ang lupa, sapagkat ang ibig nga niya ay the best para sa kanyang mga anak. At hindi lang the best, hindi magasto para sa kanyang bayan. Subalit ito ay binaliwala ng sangkatauhan. Subalit maliwanag po ang ibig ng Panginoon, talagang the best para sa atin. Pangalawa, itinuturo na ang lupain nga po ay pag-aari ng ating Panginoon. At itinuturo na someday soon, ibabalik niya
ang lupain sa sangkatauhan na sumampalataya, nagtiwala, sumunod sa Kanya. Ito yung nirerepresentahan ng Jubileo. Kaya during Jubilee ay parating lahat ng tao ay uuwi sa kani-kaniyang tahanan, sa kanya-kaniyang lupain. Yung mga lupain na isinangla o kaya'y ipinagbili, after 50 years, ibabalik ito. Nagpapakita na ang lupain hindi sa mga Israelita, kung hindi ito ay sa Diyos. At sapagkat ito ay sa Diyos, ang ibig ng Diyos, lahat ay makikinabang. Hindi mamomonopolize ng iilan lamang. Hindi katulad ngayon na ang mga lupa ay minomonopolize ng mga tao, kaya andyan yung mga pagiging alipin. Ayaw ng Panginoon na may nagiging alipin. Opo, ang kahirapan ay dumarating sapagkat may kanya-kanya tayong kakayanan. Datapot ang ibig ng Panginoon, tayong lahat ay mag-i-enjoy ng ating buhay ng mga bagay na ipinagkakaloob niya. At dito rin po ay itinuturo na tayo ay dapat nagtitiwala sa Diyos. Ang wika nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sila ay mamamahinga sa tuwing ika-7 taon. Pagkatapos, pag jubileo, isasauli mo yung isinangla o kaya ibininta sa iyong lupain. Hindi naman para ikay maghirap, kundi ang sinasabi ng Panginoon, I will provide. Tulad rin po ng ating pagtanggap ng kaharian ng Diyos, God will provide. He will give it to us. Datapot kinakailangan susundin natin ang kanyang mga palatuntunan at iisipin natin ang ating mga kapatid, sila'y ating mga kapatid. So, ibibigay natin ang tulong na ating maibibigay sa kanila sapagkat sila man ay ating mga kapatid. At ngayon po sa ating huling katanungan, ano ang dakilang pag-asa na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan? Ayan, tingnan po natin sa Jeremias 31:16, ano po ang sinasabi? Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga luha sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik na mula sa lupain ng kaaway. Ayan, so maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, huwag na kayong umiyak, huwag ka nang umiyak sapagkat isasauli ng Panginoon ito. Maaaring tayo ngayon ay nalulungkot sa kalagayan ng ating sanglibutan, subalit pagkatatandaan, ang pangako ng Panginoon, ito ay kanyang isasauli. Tingnan pa po natin sa Ezekiel 28:25 ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka aking napisan ang sambahayan ni Israel mula sa mga bayan na kanilang pinangalatan, at ako'y aariing banal sa kanila sa paningin ng mga bansa, sila nga'y magsisitahan sa aking sariling lupain na aking ibinigay sa aking lingkod na kay Jacob. Ayan. So, ang wika ng Panginoon, kapag kayo ay nagising na at inyo na akong kinilala, ibibigay ko sa inyo ang lupain sapagkat ang lupain ay akin. Tingnan pa po natin sa 37:14 and 25. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at ako'y mga bubuhay, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong mga alaman, na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. At sila'y magsisitahan sa lupain na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod, na tinatahanan ng inyong mga magulang, at sila'y magsisitahan doon, sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak magpakailanman, at si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Gagantihin ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya napakahalaga po nung ating mga ginagawa sapagkat ito ay gagantihin ng Panginoon. At anong wika niya? Ibabalik ko ang lupain sa inyo matapos na inyong kilalanin ako. At upang tayo ay tulungan sapagkat hindi madali para sa atin na kilalanin ng Diyos,
ibibigay pa niya ang kanyang banal na espiritu. Napakaganda ng panukala ng Diyos. Ibibigay niya ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, tayo'y tutulungan na ating maunawa, ating makilala, ating panampalatayanan na siya ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay, at sa ating araw-araw na pamumuhay, maisakabuhayan natin na kinikilala na siya talaga ang may-ari. Hindi po tayo. Alam po ninyo kung minsan pinangahawakan natin yung ating mga titulo ng ating lupa. At kapag minsan tayo ay nagiging na napakahigpit sapagkat titulado yung ating lupa. Data po at pagkatatandaan, ito ay sa Panginoon, hindi atin. At pangalawa, itinuturo sa atin na tayo ay naghihintay ng isang bagong langit, bagong lupa, kaya marapat na tayo'y mamuhay sa lupang ito bilang manlalakbay lamang. Tatandaan po, hindi ito ang lupain na nais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin. Ito ay kanyang babaguhin, ibabalik niya roon sa orihinal na kalagayan nito ng kanyang likhain at pagkatapos ibibigay sa atin o ipapa-occupy sa atin. Datapot mananatili na siya ang may-ari, tayo ay katiwala, tayo ay manlalakbay lamang, at tayo ay mga pinili niya at kanyang pinapaging karapat-dapat na tumahan, subalit karapat-dapat sapagkat sinusunod natin ang kanyang lahat na mga alituntunin. So ating pong idalangin sa tuwi-tuwi na ang banal na Espiritu ipaliwanag sa atin ng maliwanag na ang lahat ng bagay rito sa lupa sa Panginoon. At tayo ay inilalagay niya bilang kanyang kamanggagawa, kanyang katiwala na marapat na ito ay pangalagaan. Katulad ng kalagayan ni Adan noon, ang wika ng Panginoon, inyong alagaan, inyong i-occupy, magpakarami kayo, kalatan ninyo, at inyong supilin. Ito ay marapat na pangalagaan natin ayon sa prinsipyo ng kalangitan sapagkat tayo ay hindi tunay na may-ari nito. Ganon din ang lupain na pinapangako ng Panginoon na kanyang i-restore. Kinakailangang iingatan natin ng maingat, nakikilalanin siya ang tunay na may-ari, tayo ay kanyang kasama. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Ito po ang summary ng ating mga pinag-aralan. Number 1, ang panukala ng Diyos is always the best, kahit mahalaga na tayo ay maging tapat sa Kanya. Number 2, ang lupain na ipinangako ng tunay na may-ari, kaya't marapat na siya'y kilalanin sa pamamagitan ng pagkilala at pagtatapat sa Kanya. Hindi pa man natin natatanggap ang pangako, isakabuhayan na natin na ito'y atin na. Mamuhay na ng naaayon sa batas ng nagbibigay. Number 4, ang Diyos alam kung ano ang makabubuti sa lupain at nananahan dito. Hindi dapat kalakalin, pagkat ganon ang ultimate plan of God to make us free. And number 5, ang panukala ng Diyos, isauli ang lupain at ang kanyang bayan sa orihinal na panukala niya mula sa simula. Sa mga minamahal, muli po ay nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na pag-share nito sa iba. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos. Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ang iyong pag-ibig, ang iyong panukala para sa bawat isa sa amin ay ang the best para sa bawat isa sa amin, na kung saan mananahang kaming sagana, mapayapa, at walang mga suliranin. Datapot mangyayari lamang ito, Amang Banal, kung kami ay lubusang magpapasakop at susundin ang lahat ng iyong mga alituntunin, sapagkat bawat alituntunin na iyong ibinibigay sa amin ay para sa aming kabutihan at sa kagalingan. Kaya, Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na aming makilala ka ng lubos
at tanggapin naming lubos na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay na ito at kami ay iyong mga lingkod na iyong inilalagay rito upang tamasahin ang kasayahan na nais mong aming matamasa. O Amang Banal, patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At ang patuloy po nawa na pagpapala ng sangkalangitan ay makamta namin hanggang sa dumating ang dakilang araw na kung saan iyo nang ibabalik ang lupain sa kanyang dating kalagayan at iyo na kaming ibabalik sa orihinal na iyong panukala kung papaano kaming mamuhay. O salamat po Amang Banal sa iyong dakilang pag-ibig at mga pagpapala sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, patuloy po na ang biyaya ng Diyos ay kamta nating sama-sama. God bless po.